pwede ba tayo magpanggap Senedu for a while? Hmm. Na nakatira tayo sa kuweba, tapos naive tayo. Okay lang? Ready? Madali yun. Okay, sige. Pwede na. Ano na? In Pwede. character na? Pwede Okay, na. sige. Ah, Na-internalize mo na. okay na, sige. Ako rin eh. Isang hingang malalim lang. Ano po ba sa tingin niyo yung talagang tunay na objective nung ginawa pong hearing kanina diyan po sa Blue Ribbon Committee? Ano po ba sa tingin niyo? Well, para ipakita na sila pa yung in control, no? Sila pa yung lehitimo, at saka to rally their troops. Halimbawa, yung mga troops nila sumisigaw sa labas. Sunugin ang Kongreso. Sunugin ang Malacanang. Lahat sunugin. Maliban sa kanila. Or yung sabi ni Marcoleta, lahat ng media, bayaran. No? Except SMNI. No? So, yung mga ganun ba? Yung rally their troops. No? At allegedly, para maglagbas ng bagong ebidensya. No? Ang problema, para silang PGMN. No? Para silang PGMN. May bago daw ebidensya, humingi ng 350 million para hindi matuloy yung bagong ebidensya. Yung pala, pinagdikit-dikit lang ng mga luma ng mga news item. No? Parang yun ang nangyari kanina eh. Parang naalala mo, PGMN ito eh. Diba? Ito pa. Dagdag ko lang sa Senedo, no? Ito, dito nyo makikita kung gaano kababaw itong sina Alan Peter Cayetano at saka ito si Rodante Marcoleta. Si Marcoleta, binanatan yung media kanina. Diba yung mga bayaran daw. Tapos nilinaw niya. Hindi ko naman sinabing lahat eh. Pero he was very defensive. Kaya maganda po yung naging tugon ng Senate media. Pero nagpaliwanag siya ng press con. Puti, hindi ko natuloy, no? Yung una ko naisip sa utak ko, munti ko masabi eh. Buisit eh. Ilan pala kasi meron isang event na 45 minutes daw siya nagsalita. Tapos wala man lang lumabas sa balita. Yung rally. Sa Yung pangalan rally niya. ng iglesia last year. Hindi rin nabanggit yung pangalan niya. Senator Marcoleta, meron po tayong tinatawag na editorial decision. Decision po yun ng mga newsroom base po sa kanilang appreciation doon po sa news value ng isang event. Kung gusto nyo na kayo yung bida doon sa isang news item, kayo na po yung gumawa ng sarili nyong content. Wala naman Galingan po nyo. pumipigil sa inyo. Galingan nyo. Pero galingan nyo. Pero kung talagang frustrated kayo, edi kayo na mag-broadcast sa sarili nyo. Meron naman Facebook Live, di ba? Si Alan Peter Cayetano, talaga ang galing-galing mag-vlog. Kayo na. Magtayo kayo ng website nyo. Kausapin nyo yung mga friendly news organization sa inyo. Doon kayo, bidang-bida. May sarili silang television, di ba? May sarili silang television. Pero they shouldn't take it against legitimate news organizations on how they present the news about them. Masyado kasing bida-bida sila sa sarili nila eh. Na pag nagsalita ako yung bida, tapos sabihin ko, pag hindi ako binalita, puro kayo bayaran. Teka muna, kung talagang gusto yung pag-usapan kung sino yung mga bayaran ng media, baka mapahiya kayo. Baka iniisip nyo na talagang patas na media, yung para talaga yung bayaran. Nakakapiki eh. Parang lumabas ka na sa kuweba. Lumabas na ako, hindi ko na kaya eh. Tapos ito, si Alan Peter Cayetano, may nakita akong clip kanina, di ba? Inisa-isa yung mga dyaryo. Unfair daw. Bakit yun yung anggulo? Ito yung, di ba merong documentary before? Merong part ng documentary na merong clip si Alan Peter Cayetano. Sino ba yung kausap niya? Si Mocha ba yun? Yung sinasabi niya, pwede mong bayaran yung media, yung ganon? Yes. Yes. Alam niya yung galawan ng media eh. Kaya for someone like him na nagmamalinis, na nagpapakita na siya, righteous, pwede ba? Alam niya yung kalakaran eh. Di ba sobrang off? Tapos, ang laki ng tampo niya, no? Dahil hindi siya yung bida ron sa mga news reports, sa mga front page. Unang-una, kulang sa introspection eh. Kulang sa self-awareness. Self-awareness. Sino ba matutuwa sa pinagagawa niya? Parang talagang yung yabang na tinubuan ng muka. Di ba? Yung yabang na yung arrogance na tinubuan ng muka, nagreklamo sa presinto. Bakit walang naglabas sa akin? No, halos 1 oras ako nagsalita. Kung ang tingin ng lahat ng media, walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo. Di ba? Ang problema kasi ni
ni Yabang na tinabuan ng mukha. Ang problema niya, wala talaga naglabas eh. Ni isa. Yun nga, Sen eh. What does it say? Hindi ba dapat humarap Hmm. siya? Hindi ba dapat manalamin siya? Baka ako Oo. yung problema. Hindi niya niko-cover. Kasi bakit Tingin ko kahit pare-pareho sila ng appreciation? manalamin yun, hindi pa rin niya matatanggap. No? Mm. Kaya Kahit, buti may pushback na ganyan eh. kaya nga. Diba? Tapos tingin ko may mga maglalabas pa ng mga media organizations. No? Nitong following days. Tapos ito yung kay Ano? Alan Peter Cayetano, reklamo siya na reklamo sa media. Pero pinapalabas niya, teka, nirerespeto ko kayo, ayaw po freedom of the press. Teka muna, 'di ba? Wag po tayo magpapadala Makita, sa mga ganong galawan. Oo, resibo. ayoko na pong magkwento. Tatahimik na po muna ako. Pero alam ni Peter Cayetano, yung mga galawan niya pagdating sa media. Mhm. Alam niya 'yun. Mhm. Kaya wag magmamalinis. Huwag magpapanggap na protector siya ng media, ng press freedom, at ng maayos na pamamahayag. Okay. Medyo nakakatawa lang itong yung testimonya ng 18 Marines. Hindi natin sinasabi na lahat ng sinasabi nila kalokohan. Pero ang dami-dami talagang mga tanong na papasok sa isip mo base rin sa kwento nila. Medyo may mga awkward moments dun kanina, di ba? Dahil nag-appear si Loren Legarda. Tapos meron siyang binanggit. Tapos bila nawala. Ngayon, pinuputakto siya sa social media. Anyari dun sa bahagi ng affidavit na tinuturo rin siya na nakatanggap ng maleta. Hindi ba? That was very awkward. Sabi nung Ano? anak, hindi naman daw ganun kalaki Yung? yung maleta. Does it matter? Alam mo sabi niya, bayani. Bayani raw yung mga 18 Marines, ha? Oo. Sinama Bayani pa siya. rin ba? Miski, sinama siya eh. Sinama siya sa affidavit. Ano yan? Bayani pa rin ba yan? Oo. Bilib, di ba? Tapos si Congressman Alvarez, di ba? Humarap kayo sa media. Hindi naman yung sinasabi na yun talaga yung dahilan. Pero sabi niya, may lumapit sa akin eh. Diba? Nagpakilala ng tao daw ni Mike Defensor, pinapa-endorse sa kanya impeachment complaint against the president. Nung sabi niya no, bigla na yung kasama siya rin sa mga tumanggap daw ng maleta. Ito yung problema sa 18 Marine story eh. Diba? Parang kahit sino pwedeng sabihin na tumanggap ng maleta eh, without providing Correct. any solid evidence. Mhm. I remember, di ba naging problema rin yan dito kay nung pork barrel scam, dito kay Janet Lim Napoles, nung initially iniintay listahan ni Janet Lim Napoles, maraming kabadong politiko eh. Kasi parang napaka-powerful ni Janet Lim Napoles yung panahon na yun eh. Pwede kita isama, pwede kita tanggalin, pwede kita isama. Di ba? Kasi parang ganun yung dito eh. Parang yung nangyari daw sa Diskaya. Na, pag hindi mo isinoli yung binigay ko, babanggitin kita. May mga ganun eh. Yung may kinausap na ng mga congressman? Oo. Sole. Or else, babanggitin kita. Di ba puro congressman yung binanggit niya? Oo. Tsaka ito, obvious naman kasi yung naratibo kanina ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga, alam mo, pare-pareho sila ng Kumbaga, yung messaging nila very, very disciplined kanina eh. Di ba? Yung kay Marcoleta, kay Amy Marcos, sino pa ba? Si Alan Peter Cayetano. Gusto nilang palabasin na merong kinikilingan yung dating Blue Ribbon Committee. Dinadala nila yung usapan dito sa maleta na kinakalimutan yung flood control. Teka muna, maski mabagal yung pagkakaso dito sa mga sangkot sa flood control, tumatakbo po yung investigasyon. Kaya nga nakasuhan to si Jingo Estrada eh. Tapos yung sinasabi nila, gawa-gawa o walang kwenta ebidensya dito sa mga kaalyado nila. Teka muna, ganun ba kataas ang tingin nila sa sarili nila na talagang itong issue ng flood control na napakalaki, gagamitin lang para ubusin yung bilang nila? Yun pa yun. Diba? Oo. At saka, Nakakabobo eh. At saka, si Secretary Bunuan, nandun, naka-wheelchair. Oo. Diba? Diba? At saka, bakit walang gustong pumilma doon sa Blue Ribbon Report? Oo nga. Hanggang ngayon.
Hanggang ngayon, di ba? Kaya binigay nila sa ombudsman. Tama Mm. ba yung sabi kanina? May tweet si si Senator Ping Lacson. He's disgusting. Oo. Mm. Mm. Tama yun. Referring to Alan Peter Cayetano dahil nga dun sa dito sa naging takbo ng hearing. Pero yun nga, kitang-kita eh. Yun ang narrative nila. At alam natin, ito pa yung dati ng ginagamit na naratibo nito mga DDS. Oh, kalimutan niyo yung flood control kinakalimutan niyo na. Di ba? Mm. 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 Ano yun Saka, sanga-sanga kasi yung objectives niya, di ba? Para iligtas si Sara Duterte. yes, no? Ang isang misteryo, bakit kulang sila ng 4 na senador? Yun din, oo nga. Dapat show of force ito, di ba? Una Dapat nilang solid. pagbabalik ni Roman Rapido sa Senado, di ba? Mm. Ba't kulang ng 4? Dapat solid, no? 11 na lang nga sila, no? Tapos wala pa yung 4. So, parang mahina yung dating. Nagtaka pa ba kayo sa Edu? Di ba nung dinala sa Krami si Jingo Estrada, hindi rin lahat nandun. Oo, correct. Oo. Hindi, nasa kuweba kasi ako eh. Ikaw pa lang naman yung lumabas ng kuweba. Nasa loob pa ako. Hindi mo napansin? O sige, balik na ako. Bakit kaya hindi sila lahat nandun? Bakit kaya? Mm. Pero ang sagot ko dyan, Sen, ganito kasi yan eh. Pag matibay yung prinsipyo at values na nagbubuklod sa isang grupo, walang pag-autobili yan. Sama-sama tayo. Oo, di ba? Kahit hindi lahat eh. Kahit at least kalahati man lang, di ba? Kalahati man lang ay may tibay. Di ba? Merong prinsipyo. Kahit hindi lahat. Alam mo naman, Senado, di ba? Oo, alam mo naman. Ito, lumabas ulit ako sa kuweba. No? Alam mo naman yung sige. Senado, wala namang kakaunti lang naman yung kandyan. Walang skeletons in the closet. Kaya, ang laging usapin sa Senado, who is the lesser evil? Hindi nga lesser evil yung mas lesser sa lesser. No? Yung lesser evil, baka mas evil pa eh. So, hahanap ka ng mas lesser do sa lesser, o baka may isa pa uling mas lesser do sa lesser sa lesser. Pero eventually, kailangan ma-resolve yan. At dun nga crucial yung role ng executive at yung role ng lower house. Dahil yung Supreme Court, hindi yan makikialam, or kung makikialaman yan, it will take time. No? Marami namang mga possible legal, judicial recourse. No? 1, 2, 3, 4. At least 4 yan eh. Pero it will take time. No? Kaya ang pinakamabilis para ma-resolve yan, yung role ng executive at saka yung role ng lower house. No? Oo. At syempre, mahalaga dyan, dahil almawa, nitong past few days, ang dami kong kausap ng mga ambassador. Kanina, maraming ambassador doon sa Canadian National Day. Yun ang concern nila eh. Anong sasabihin nila sa kanilang mga investors? Anong sasabihin nila sa kanilang gobyerno? Anong nangyayari dito? Ano nangyayari dito? Yun yung kanilang dilemma eh. So, siyempre, yung mga embassy, nagre-report yan eh sa mga bansa nila. Nagre-report yan sa kanilang mga investors, sa kanilang mga corporate circles. So, anong sasabihin nila? Ito. Sen, pwede bang dagdagan ko yung susugan ko? Kasi kitang-kita ko na naman yung kaipokritohan ng mga humarap kanina sa Senado eh. Diba, nagpipreach sila na tutukan natin ekonomiya, yan ang problema. Yung krisis. Ano raw sasabihin ng ibang bansa? Ano yung sasabihin ng mga investors? kung ayusin nyo kaya yung Senado ngayon, kasi yun ang pinakakahiyahiyang episode ng ating bansa ngayon eh. Nakabantay yung mga tao dyan eh. Nakikita yung international community. Nakikita nila yung kabulustugan na nangyari dyan sa Senado. Kung talagang pinapangalagaan ninyo yung ating ekonomiya, yung epekto nitong ganitong krisis, ng ganitong episode sa ating ekonomiya, ayusin nyo. Yes. Kaya ang dami nakabara. Halimbawa, na kaka-approve lang ng Freedom of Information Act. No? Pupunta dapat yan sa BICAM para mas maayos. Yung Anti-Dynasty Act, di ba? Kaka-approve lang, third reading. So maraming nakabara. Maliban pa sa mga appointments, maliban pa doon sa nagsisimula na budget process, etc. So hindi lang ito crisis ng Senado.
Crisis ito Mm. ng lahat ng institusyon ng ating lipunan. No? At ngayon ay concerned kayo sa iisipin ng international community. Eh di wow,